Opo ma'am, sa taas po yung ano ma'am. Sa taas po. Ito na yun? Opo ma'am. Okay. May dress po yun sa taas. 30 lang po ma'am. Pagpababa, pwede lang dito. Ganda ng view, oh. Then, now let's talk. Let's talk about it. So, yan. Ganda ng view, no? Hello YouTube! Welcome to my vlog. This is Black Ghost TV. So ngayon nandito tayo sa Ilocos Norte, sa baryo ng Bayo, Borrios. Ayun guys, ito yung pinaka-historical dito sa Ilocos Norte. Ito yung tinatawag na Borridor Lighthouse. So ito guys, kumbaga ito daw yung pinakamatagal na lighthouse daw dito. So ngayon guys, explorein natin siya, tapos alamin natin kung ano ba yung history nito at kailan na itayo tong lighthouse. At tatanungin natin ang kasaysayan niya. So ayun guys, samahan niyo ako, tara. Ayan. Yan po yung mga gasera gamit ng mga sugal Bastila bawat kwarto. So ayan. So ayan guys, naitayo pala itong lighthouse, ang Cafe Bohidor, kahit Bohidor Lighthouse noong 1890s. Ayan. Na-construct siya ng 1890s. Yan po. So ayan. Ay yung mga gamit nila guys. Sabi, napaka-antique na. Wow. Yan ang ilaw po. Ito siguro yung parang ginagamit dati. Ano pa naman ganyan kalaki lang para. Kasang laki. Oo. Ginagamit sa lighthouse dito. Ilalagay siguro dito. Oo. Para umilaw. Oo. Ito yung lighthouse. Ito. Ito yun. Ito ang itsura niya guys. Oh, yan na yan. Linalagay nila. Ito yun. Dito lalagay lang para. So yun ay construct to noong 1890s nga guys. Tapos ano ba? Ito ba? Ang engineer pala nila dito si Engineer Magin First Wipers who complete the design on the 1st of June 1887. So nakumpleto nila yung
di-design dito sa lugar, sa lighthouse na to noong 1887 at kinonstruct na to noong 1890s. First of April 1890s, Faro de Cabo Bojador was reconfigured and finished by the head of the lighthouse service engineer Guillermo Brockman. It was first lit on the 13th of March 1892. The station has a physically plan that is typical of lighthouse in the Philippines. So tower, pavilion, service building, and enclosed courtyard, the building were made of bricks. So sobrang tibay kasi guys, bricks po yung gamit nila. Yan. So let's try on the other side. So ito yan guys. So, left side elevation scale. Mga floor plan niya. Ayan, modern lighthouse lens. Ayan po itsura niya. Ayan, yung sa taas. Yung makikita niyo pag nasa taas kayo. The lighthouse pavilion. The pavilion located below the tower is in relatively good condition through proper restoration of some of its architectural detailing such as cabins and lowered window. So ito yung guys. Oh, yan sila. Wow. Andyan pa po si Bongbong Marcos. Ayan. The Lost Story of Program. The manual machine. Dahil sobrang luma na medyo burado ng ibang po yung camera niya, ay yung picture niya. Pero at least na-preserve nila yung ganitong lugar, naingatan ng mga tao dito. Marami na po pero isang family lang po ang kami ngayon, mga nag-caretaker dito yung mga anak ko ng mga So yung huli po is nasa Kapurpurawan na kasi siya Kapurpurawan. Yung bali, ako siya nung nagbabalik. Pwede daw mag-explore dito. Nang gabi? Pero hindi pa din sa taas. Magpapaalam lang sa PSG. May nag-vlog na kasi dito ng Talaga? Hindi naman namin gagawin katakutan. Explore lang. experience lang. Oo. Kasi alam din namin matanda na yung place. Kung meron man, bonus na rin yun. Bonus na namin yun kung may maramdaman kami. Pa-subscribe na lang kami. Sabay ganun. Opo, talagang YouTube. YouTube. supporters po kami ng mga vloggers. Apo. Lalo po siyempre na rin po itong lighthouse. So yun. Tapos ate, okay lang mag-i-interview kami. May maiwan ba dito? Meron po, sa gabi po, PSG po. Okay, waiting po. Hanggang anong oras po kayo? Hanggang anong oras ba pwede dito? Depende po sa sasabihin. Sabihin ko sa baba. Kasi kung pupunta tayo doon ng 8 o'clock, tapos anong oras dating natin dito? Ang problema natin, sino pong dadrive papunta dito? Kuya Joey. Kaya kung tingin sa malayo, layo kasi. Isipin ang mga nagastos. Kaya kailangan. Bali 8 o'clock. Then, Bali, Waki naman ayun ang oras dyan. na pagpunta niya dito. Titignan po namin kung anong oras pong possible. Kaya tinatanong po namin kung until what time po kaya. Hindi rin po kasi depende po sa Sa PSG. baba, opo. PSG. Nasa baba lang po. Yung kung saan tayo nagbayad. Security guard po yun, yung PSG. Opo. Sa province po, PSG po yung tawag. Sige po. Provincial security guard. So yun guys, excited na ba kayo? Okay lang po bang naka-lights off po kami pagpapasok? Ayan. So yun guys, pinayagan tayo sa wakas. Ayan, so guys, pinayagan tayo lights off tayo.
Vlog naman kasi. So ayun guys. So mamaya explore rin natin tong lugar. Titignan natin kung syempre kung meron nga din ba talaga dito nagpaparamdam or what. Titignan natin yung historical places na itong lugar guys. So imagine buti pinayagan tayo. So look, this is it. Experience na din to sa atin. Ganito kaganda pagsapit ng umaga. Pagsapit kaya ng gabi, ano kaya misteryo ang nababalot dito? Yeah, let's go. So ito pa pala guys, may higahan dito, hindi ko alam saan. Ayan, Foro de Cabo, Bojidor, Burgos, Provincia de Ilocos Norte. So ano bang ibig sabihin nun? Hindi ko din alam. So tatanungin natin yan mamaya guys, kasi hindi ko din alam, sorry. Ito yung mga una nila. Ayan Luggage mga to. lupa. Ito yung Luggage. luggage. Alam mo yung luggage to, pwede to lagyan ng tao. Laki. Kasi yan yung So bawal palang galawin. Ayan yung baul guys, may baul pa siya oh. Hindi natin alam ano laman, pero huwag muna pakialaman. Ayan. Opening of Cafe Bojidor Lighthouse. So, ito yung pinaka-soft opening pala niya, 1892 guys. So, na-build siya noong 1890s. So, ito yung makikita mo. Technical description, original 1 flush every minute, original classification. So, hindi na natin babasahin yan. At least, ang importante, nakapasok tayo dito at may explore natin siya ng gabi. Ayun, susubukan natin dito guys. Kung ano ba ang meron dito tuwing gabi. Meron bang nagpaparamdam? Or mga pangyayari makikita natin nung nakaraan pa. Sabi na po ako dun sa ma'am, umuwi na kasi yung mga receptionist natin. Ako. So yung sa PSG po nagpaalam po ako, kaso Pumayag. dati lang pala sila nagpapa-explore na. Hindi na. So, may SOP na rin kasi sila na hindi na sila pumapala nag-explore sa gabi. So, okay siguro doon sa Ayan. Ayun, mag-picture na tayo kasi sumunod lang din. So ayan guys, hindi pala pwede. Dati pwede. Ayun, ngayon hindi na siya pwede. Sila may mga vlogger din. So ayan guys, picture na lang tayo. Experience din sa Po sayang. Pero at least nalaman natin. Kasama niyo po ba sila? Hindi pa. Ay, hindi pa. Ilan po ba? Tatlo lang Tatlo lang po. po kami. Isang side lang ba? Hindi Be. mag-picture-picture na lang po kayo parang ngayon tayo. Saka yung taas din kasi hindi na rin kasi siya na. Maganda rin po sana na-experience niyo na. Yung taas po nito, ano? Yung tower. So kanya po yung mga ganyan. Spiral staircase siya na bakal. Bakit po hindi na pwede? Nung bali po dati nakakakit naman siya kaya lang nung lumindol dito ng sunod-sunod na malalakas. So may mga fallen debris na rin siya. So kaya pinasara siya kasi for the safety lang din ng mga turista. Pero under assessment na siya para i-renovate, para ma-open. Sayang po, no? Sa tagal na rin po kasi ng panahon, sumarupok na ibang parts niya sa taas. Yun po yung may mga naglalaglagan na parts. Hindi mo kailangan na talagang ma-restore ulit kasi since naipatayo yung ibang parts niya, hindi pa siya napapalitan. Talagang napakatagal na. Matitiba yung mga ginamit nila na materialis din sa umabot pa ng mahigit 100 taon. Mga noong araw talaga, no? So ito po original po ito, made by Nara Tripoet. Itong- made of Nara. yung pintuan, no? Mga pintuan po nila. Kung makita niyo po matatasan po kasi hindi So po yun guys, made by Nara tong mga pintuan nila. Sobrang So tibay. hindi po yung mga normal na pintuan na mababa lang. Ito po matataas. Ang sabi po nila matataas yung mga
sundalo Kastila na nagpatayo nito. So, dinesign nila ito kung gaano sila. Sila kataas. Kung So, kinuha po yung sukan ng tao ng mga Amerikano at siya yung ginamit. Kastila yung una, tapos Amerikano yung sumunod. Okay. Yan pala yun. So, ang napalitan lang dito yung mga bubong niya kisame. So, yung structures niya ng buo po, yung full lighthouse po, is original pa rin yung structures. Made of bricks po siya yung ginagamit ng unang panahon kasi wala pa namang semento. So, bricks po Bricks siya. lang talaga. Opo, yung bricks po, made of ano siya, yung clay na may honey tsaka egg white para daw po mas matibay. Talaga? So, hindi lang po basta-basta hinuhulma. Pinapasok din daw siya sa isang kubon. Parang sinaunang oven, yung lulutuin pa rin siya para mas matigas pa siya at mas tumibay pa. Ah, okay. So, since naipatay ko ito, still standing pa rin po, hindi pa siya na gigiba ng kahit anong mga lindol tsaka kalami po. So, napakatibay. Mga bakal din po niya is solid. Mga kahoy niya. So, original pa rin po ito mga bakal. Tsaka yung mga kahoy. Ilang years na po yan? So, sa taas po, ang napalitan lang po sa pinaka-tower is yung ilaw pa lang po. So, napapalitan siya by, depende rin po sa panahon. Nagkaroon siya ng battery, pero yung pinakauna is kerosene lang po siya. Kerosene Kasi lang. kerosene- So, ayun ba yung nandun? Apo. So, kerosene lang po naman kasi ang ginagamit sa pagpapailaw nun. Tapos nung sumunod po is naging battery siya, naging de-kuryente din siya, kaya may high voltage doon. Tapos ngayon po yung modern light na po na solar power. So, still active pa rin po yung lighthouse natin. Mamayang 6 p.m. automatic po siya. Exactly 6 p.m. Automatic na siyang magla-light. Tapos 6 a.m. naman automatic na rin siyang Magko-close. Ayun. Target natin yung 1 hour. So, mostly po sa mga lighthouse natin kahit sa lupalo po ng bansa is solar power na po. Asan si Ate JD? So ayun guys, at least alam natin paano nagawa to at gaano nga katibay ito nung isang lugar na to, itong lighthouse na to. Ito kasi ang pinaka-historical lighthouse ng Ilocos Norte. So this is my first time na mapunta ako dito. So hindi ko makakalimutan tong lugar na to. Tawag ka! Hindi ko siya makakalimutan. So, take a selfie muna first. Wala si Ate JD. Sayang. Okay, ready? 1, 2, 3. Para mas... Yan. Sa tato. 1, at tapos yung kunwari nag-uusap kayo. Yung nagmamarites kayo. Marites Marites daw. Tapos kunan po natin yung tower, gusto niyo po. Pwede po. Apo. Kailangan. Ayan. Kaya po ba? Kahit po pa landscape pa ganyan po, pwede po. Dito ma'am, akit pa kayo. Ay, naku, wala si JD. So ayun guys, natapos yung exploration natin dito sa lighthouse sa Burgos, Ilocos Norte. Dito tayo sa tinatawag na Bohidor Lighthouse ng Ilocos Norte. Ito yung makasaysayan lighthouse dito. And guys, nakita niyo, nalaman natin kailan siya na-construct at kailangan siya na nag-open. So ayun guys, narinig niyo din na nalaman nyo din sa nagtutour sa atin na sobrang tibay pala na pagkakagawa nito, pagkakakonstruct. Yun nga lang, hindi na kami pinakyat sa taas, yun yung masakit sa loob ko. Hindi, charot lang. So ayun, dahil nga daw ilang beses nga daw lumindol, delikado na medyo naging marupok na daw yung taas niya. Ngayon i-reconstruct daw ulit yung taas. Re-reconstruct daw ulit nila
para magamit ulit daw yung taas, tsaka para makitan daw ng mga nagtutour. Ayun nga lang, so and meron pa nakaka-disappoint nga lang, syempre hindi mo siya pwedeng explore daw ng gabi. So hindi na siya tulad nung dati na nagpapa-explore pa daw sila. Binawal na. So ayun guys, hanggang dito na lang ulit. This is Black Ghost TV. So paki-subscribe na lang po ng channel ko. Please support my channel. Click the notification bell for more videos. So ayun, abangan niyo po yung susunod na upload videos ko mamayang gabi. So ayun, mag-explore ulit tayo. Samahan niyo ulit ako sa panibagong adventure, travel at ghost hunting. Ayun guys. So hanggang dito na lang ulit. This is Black Ghost TV.